Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko habang tinatahak ko ang daan pa uwi ng bahay. Galing ako sa isang coffee shop na ina-applyan ko at masaya ako dahil kaagad naman akong natangap. Summer break at gusto kong maghanap muna ng trabaho, kahit part-time lang para hindi ko na kailangan pang manghingi ng baon kay Nanay Martha sa darating na pasukan. Mabawas-bawasan man lang ang mga gastusin nito dahil alam kong nahihirapan na din itong magtrabaho dahil sa edad niya. Uy, Ibie! Daan ka muna dito ganda, natigil ako sa paghakbang nang marinig ko ang boses na tumatawag sa akin. Wala sa sariling napalingon ako at hindi ko maiwasan na mapangiti nang mapansin ko na si Romina pala ang tumatawag sa akin. Bie! Ganda, daan ka muna dito. Sige na! Dali, halos patili pa nitong sambit. Wala na akong choice kundi ang dumaan sa pag-aari nitong parlor. Gusto na naman siguro akong tsikahin ang bading na ito. Yes? Ano ba iyan? Kung makatili ka naman akala mo naman kung ano na eh. Bakit ba, kaagad kong tanong sa kanya pagkalapit ko. Mas matangad ako sa kanya sa height kong 5'6" kaya pagkalapit ko sa kanya tumingala pa ito sa akin sabay ngiti. Kaagad pa ako nitong hinila sa loob ng kanyang salon kaya nagpasyanod na din ako. Wala makulit talaga ang pandak na bading na ito. Sa bagay, hindi na din naman siya iba sa akin dahil bata pa ako, hindi na iba ang turing niya sa akin. Noong bata pa ako, palagi ako nitong nireregaluhan ng kung ano-ano. Halos 40 years old na si Romina. Roman talaga ang pangalan nito pero dahil bading mas gusto niyang tawagin siyang Romina. Palagi akong kinukuhang model ng salon niya. Malaking tulong iyon sa akin para magkapera kaya ayos na din. Kaunting picture-picture tapos. Pinaprint niya at idinidikit niya dito sa salon niya. Kaya kahit saan ako lumingon, mukha ko ang nakikita ko dahil sa iba't ibang poster. Hindi ko natuloy problema ang pagpapaganda ng buhok ko dahil siya na ang gumagawa at libre pa tapos binabayaran pa ako. O di ba bonga? Hirap ng buhay, lahat ng racket na pwedeng gawin, handa kong gawin magkapera lang. Kung bakit naman kasi ipinanganak akong mahirap? Kung ipinanganak lang siguro akong mayaman. Hindi ko na sana kailangan pang kumayod ng ganito para makapagtapos. Sabi ni Nanay Martha, menopausal baby niya daw ako kaya special ako. Ano iyon Ate Romina? Bakit po ba? Muling tanong ko sa bakla na nakadamit pambabae. Dumaan dito si Andrew kanina. Ipinapabigay sa iyo, kinikilig na sagot nito sa akin. Kaagad namang napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Ang Andrew na tinutukoy niya ay si Andrew Montenegro na isa sa mga anak ng pinakamayaman na pamilya ng lugar na ito. Matagal na itong nanliligaw sa akin pero natatakot akong sagutin dahil dinig ko, matapobre daw ang pamilya nito. Isa pa hindi ko siya gusto. Hindi ko siya pinapansin pero pilit pa rin itong lumalapit sa akin. Pinapadalhan ako nito ng mga mamahaling regalo at kahit ayaw kong tangapin, pinipilit niya pa ring ibigay sa akin. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin sa lalaking iyon. Gwapo naman si Andrew. May dugo yatang Spanish at mas matanda siya sa aking ng halos 2 taon. Iyon nga lang, dahil bulakbol, ka-classmate ko siya sa ilan sa mga subjects sa school. Kung hindi lang talaga ako nang hinayang sa scholarship na ibinigay sa akin ng school matagal ko nang gustong lumipat. Kaya lang sayang Isa pa, ang eskwelahan na iyon ang isa sa mga magandang eskwelahan dito sa lugar namin. Lahat ng mga nag-aaral ay may mga sinabi sa buhay. Buti na lang at maganda at matalino ako kahit napoorita ako kaya nasasabayan ko sila. Masyado daw kasing deceiving ang tindig at kutis ko Para daw akong anak mayaman at malayo daw ang hitsura ko kay Nanay Martha. Kaya lang sabi naman ni Nanay Martha nagmana daw ako sa tatay kong may dugong American na matagal ng patay. Ewan ko lang kung totoo kasi wala naman siyang maipakitang picture sa akin. Alibi niya sa akin na nasira daw dahil sa baha. Valid na reason kaya hindi na ako nagtanong pa. Isauli mo na lang iyan sa kanya Romina. Alam mo namang hindi ako tumatanggap ng kahit na anong regalo, kahit na sa kaninong lalaki sagot ko naman. Kaagad naman itong napasimangot. Inamoy-amoy niya pa ang bulaklak na hawak nito bago nagsalita. Ilih naman? Hindi mo ba siya type? Ano pa ba ang ayaw mo kay Andrew? Gwapo na mayaman pa? Swerte mo nga at ikaw ang natipuhan niya Para kang nanalo sa loto ganda. Sagot nito. Kaagad naman akong napasimangot. Basta.
Hindi ko siya type period. Kung gusto mo, sa iyo na lang ang bulaklak na iyan. Pati na din yung stuffed toys. Ang liit na nga ng bahay namin, magdadagdag pa ako ng kala. Heist, sagot ko. Lalong tumulis ang nguso ng bading. Halatang hindi ito pabor sa sinabi ko sa kanya. Gayunpaman, nakapagdesisyon na ako. No boyfriend hanggang sa makapatapos ako sa pag-aaral. Kahit nagaano pa kayaman ang Andrew na iyan, ayaw ko sa kanya. Hindi ko siya type. Focus muna ako sa goal ko na makapagtapos para may ahon ko sa kahirapan si Nanay Martha. Matanda na siya at kailangan niya talaga ako, kaya isasantabi ko muna ang boyfriend na iyan. Walang magandang maidulot sa akin ang bagay na iyon. Sige na Romina, uuwi na ako. Bahala ka na kung ano ang gagawin mo sa mga flowers na iyan at sa susunod, huwag ka na din kasi tangap ng tangap sa mga gustong ipabigay sa akin ni Andrew. Pati ikaw na iturbo niya eh. Wika ko at mabilis na akong naglakad patungo sa pintuan ng kanyang salon. Hindi niya naman din ako pinigilan. Nay, nandito na po ako, kaagad kong sigaw pagkapasok ako sa maliit naming bahay. Isang kwarto, maliit na kusina at isang banyo ang kaagad na makikita sa loob. Sa liit ng bahay, tanging dalawa lang kami ni Nanay Martha ang kasya dito. Anak, dumating ka na pala. Teka lang, kumain ka muna. May nakatakip na pagkain dyan sa mesa. Kainin mo iyon at alam kong gutom ka na, kaagad namang sagot ni Nanay. Galing ito ng banyo at hindi nakaligtas sa paningin ko ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Namumutla na din ito kaya kaagad akong naalarma. Nay, bakit po? May masakit po ba sa inyo? Nag-aalala kong tanong. Kaagad ko itong nilapitan at inalalayan papuntang kwarto. Pinaupo ko ito sa higaang papag habang tinatapik-tapik ko ang likod nito. Napagod na naman siguro kayo no? Sabi ko naman kasi sa inyo, wag na po kayong magtrabaho eh. Mahina na po kayo Nay kaya dapat dito lang kayo sa bahay. Hayaan niyo na lang po akong magtrabaho, kaagad kong bigkas. Hindi ko maiwasang makaramdaman ng awa sa kanya. Naramdaman ko naman ang paghawak nito sa isa kong kamay at pinisil iyon. Huwag mo akong alalahanin anak. Nakalimutan mo na ba ang pangako ko sa iyo na hindi ako titigil sa pagtatrabaho hanggat hindi ka makakatapos? Kaligayahan ko na makita kang umaakyat sa stage habang hawak mo ang iyong diploma anak. Kaya mag-aral kang mabuti ha? Iyan lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Iyan lang din ang naisip kong paraan para mabawasan man lang ng kahit kaunti ang mga kasalanang nagawa ko sa iyo, mahina nitong bigkas. Hindi ko naman maiwasan na mapangunot ng noo dahil sa sinabi nito. Po, kasalanan? Nay naman. Ano po ba ang sinasabi niyo? Wala po kayong kasalanan sa akin. Napaka-perfect niyo pong ina sa akin, kaya huwag po kayong magsalita ng ganyan, sagot ko. Hinalikan ko pa ito sa kanyang noo. Hindi naman ito nakasagot pero baka sa mukha nito ang lungkot. Para namang pinipiga ang puso ko habang pinagmamasdan ito. Higa na muna kayo, Nay. Magpahinga na po muna kayo. Busog pa naman ako kaya sabay na tayong kakain mamaya. Nakangiti kong sagot. Pilit naman gumuhit ang ngiti sa labi ito habang inalalayan ko na siyang makahiga. Kinumutan ko si Nanay at inion ko pa ang nag-iisa naming electric fan dito sa bahay at itinutok sa kanya para maging komportable siya. Sa sobrang sikip ng bahay namin, sobrang init din talaga ng paligid. Nang masiguro ko na maayos na ang kalagayan ni Nanay, kaagad na akong nagpalit ng damit pambahay. Isang short na lagpas tuhod at kupasing t-shirt na nabili ni Nanay para sa akin sa kalapit na ukay-ukay. Simpleng kasuotan pero komportable naman ako. Kaagad kong hinarap ang mga gawaing bahay. Naglaba ako at naglinis ng kaunti. Pagkatapos noon kaagad na akong lumabas ng bahay para pumunta sa maliit na talipapa para bumili ng mailutong ulam. Wala kaming ref kaya araw-araw talaga kaming namimili ng ulam. Pwedeng mag-stocks ng bigas pero hindi pwede ang ulam dahil masisira lang. Halos 10 minuto din na lakaran na kailangan kong gugulin para marating ang talipapa. Patawid na ako sa kabilang kalsada pero huli na nang mapansin ko ang parating na sasakyan. Mabilis ang takbo nito kaya parang bigla akong naistatwa sa gitna ng kalsada sa pagkagulat. Naipikit ko pa nga ang mga mata ko dahil sa matinding takot. Isang maingay na tunog ang narinig ko mula sa sasakyan kasabay ng mga bulong-bulungan sa paligid.
Dahan akong nagmulat ng mga mata at kaagad na tumampad sa paningin ko ang mga meron na nasa paligid namin. What are you doing, stupid? Gusto mo bang magpakamatay? Sabihin mo lang at tutuluyan kita. Kaagad na naagaw ang atensyon ko nang marinig ko ang galit na boses ng isang lalaki. Naglalakad ito palapit sa akin habang madilim ang kanyang aura. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng takot. So sorry po. Hay, hindi ko po kasi napansin eh. Halos mangyak-iyak kong bigkas. Ako na nga itong muntik ng masagasaan at mapahamak ako pa ang nasigawan. Nasa stage pa ako ng trauma tapos ganito niya pa ako kausapin. Heist, gwapo sana kaya lang ang sama ng ugali. Stupid. Idiot, narinig kong muling bigkas nito. Kaagad naman nagpanting ang tainga ko dahil sa narinig. Inulit niya pa talaga ang salitang stupid. Sa ganda at talino kong ito, babastusin niya ako. Aba, hindi naman yata tama iyon. Mister, kasalanan mo din naman eh. Alam niyo naman na masikip ang kalsada para kayong nasa highway kung magpatakbo. Kasalanan mo kaya huwag mo akong mas stupid-stupid, galit ko namang buwelta sa kanya. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha nito dahil sa sinabi ko. Hindi marahil makapaniwala na may itinatago din pala akong tapang. Kanina kasi para akong basang sisiw. Well, kanina iyon. Natrauma ako eh. Pero ngayon ayos na ako. Sure na akong ligtas ako at ako itong nasa tama kaya dapat lang na ipaglaban ko. Lalong naningkit ang mga nitong nakatitig sa akin. Sinipat pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago niya hinugot ang kanyang wallet at naglabas ng ilang tiglibuhin. Take this. Wala akong time na makipag-usap sa isang kutong lupa na kagaya mo. Bodol ka yata eh, bigkas nito habang iniabot ang pera sa akin. Para namang biglang umakyat ang dugo ko sa ulo ko dahil sa huling salita. Na narinig ko sa kanya. Imagine, sa ganda kong ito pinagbintangan akong bodol. Gago ba siya? Malabo ba ang mga mata niya? Gwapo sana itong kaharap ko eh, kaya lang masama ng ugali. No. Hindi ko kailangan ang pera mo, mister. Kaya kong magtrabaho para kumita. Iisaksak mo sa baga mo ang pera na iyan hanggang sa mabulunan ka, nang iinis ko namang sagot sa kanya. Mabilis ko itong tinaliuran pero kaagad ko namang naramdaman ang paghawak niya sa braso ko. Pahablot ako nitong hinila kaya nawalan ako ng balanse at napasubsob sa dibdib niya. Teka lang, mister. Alam kong maganda ako pero huwag naman hila ng ganyan. Baka isipin ng mga nanonood sa atin, magjowa tayo eh. Mahina kong wika para mapagtakpan ko ang kabang nararamdaman ko. Para kasi akong nalulunod sa titig niya ngayon. Gumagalaw din ang Adam's apple niya at sobrang seryoso ng kanyang mukha. Pasimple naman akong bumitaw sa pagkakahawak niya sa akin at matamis itong ninisyan. Sige na po kuya. Aalis na po ako. Hay, hindi naman ako nasaktan kaya ibalik mo na ang pera sa wallet mo. Muli kong bigkas. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanya, kaya mabilis ko na itong tinalikuran. Pambihira, hindi ko ma-explain kung ano ang nararamdaman ko sa estrangherong iyon. Sobrang lakas kasi talaga ng kabog ng dibdib ko. Kahit na naglalakad na ako palayo sa estrangherong iyon, ramdam ko pa rin ang titig niya mula sa likuran ko. Pigil ko tuloy ang sarili ko na lingunin ito eh. Hindi ko dapat e-entertain ang mga ganitong bagay sa buhay ko. Ano ngayon kung pogi siya? Marami namang pogi sa mundo ah. Mas marami akong makikilalang pogi kapag makapagtapos na ako sa pag-aaral. Matiwasay naman akong nakarating sa talipapa. Kasalukuyan kong inililibot ang tingin sa paligid nang maramdaman ko na may kumalabit sa tagiliran ko. Kaagad tuloy akong napaigtad sa gulat at napalingon kung sino ang kumalabit sa akin. Kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi ko nang sumalubong sa paningin ko ang best friend kong si Nicole. May pwesto ang mga magulang niya dito sa talipapa, kaya alam kong doon din ang punta nito para siguro tumulong. Bie, anong ginagawa mo dito? Narinig kong tanong nito. Magsa-shopping. Ano ka ba? Ano pa ba ang gagawin ko dito kundi bibili ng maulam? Sagot ko naman. Kaagad naman itong napabungis-ngis. Hindi lang kami mag-best friend ni Nicole kung hindi magka-classmate din kami. Pareho kaming kumukuha ng kursong tourism. Hihi. Ganoon ba? Akala ko mamamasyal eh. Halika na. Sa amin ka na lang bumili.
Bibigyan kita ng discount, natatawang sagot ni Nicole at hinila pa ako nito papunta sa kanilang pwesto. Kaagad naman akong nagtiyanod. Pagdating ng pwesto, naabutan namin ang kanyang mga magulang na sobrang abala. May mangilan-ilan na mga mamimili pero kaagad naman akong inisian ng nanay nito nang makapalapit kami. Naku, tamang-tama at nandito ka Bea, pupuntahan ko sana mamaya ang nanay mo para yayain sa Montenegro Mansion. May handaan daw kasi na magaganap sa susunod na araw at naghahanap si Doña Esmeralda ng mga tagaluto, kaagad na wika ni Aling Vicky sa akin. Ina ni Nicole. Po. Naku, hindi ko po alam kung makakasama si Nanay Martha. Masama po kasi ang pakiramdam niya, sagot ko naman. Sa totoo lang, ayaw ko na sana si Nanay pasamahin sa mga ganitong klaseng trabaho. Matanda na siya at marami ng sakit sa katawan. Mas gusto kong ako na lang sana ang kumilos at magpahinga na siya sa bahay. Ganoo ba? Naku, naghahanap pa naman si Doña Esmeralda ng magaling magluto ng kare-kare. At ang nanay mo ang naituro ko dahil siya lang naman ang palaging nagluluto ng kare-kare kapag may okasyon sa mansion, sagot naman ni Aling Vicky sa akin. Baka sa boses nito ang paghihinayang kaya kaagad ko itong inisyan. Kung hindi po pwede si nanay, pwede naman pong ako na lang siya. Kabisado ko na po kung paano maguluto ng kare-kare dahil tinuruan din naman ako nanay kaya ako na lang siguro. Parang ayaw ko kasing payagan muna si nanay na magtrabaho, lalo na at hindi maayos ang kalusugan niya ngayon, nakangiti kong sagot. Kaagad naman nagliwanag ang mukha ni Tia Vicky. Talaga ba? Naku, mabuti pa nga. Sayang din kasi ang ibabayad ng donya. Galante iyon magbigay ng bayad lalo na kapag nagustuhan iyong serbisyo sa kanya. Tamang-tama dahil isasama ko din si Nicole doon. Tutulong siya sa pag-aayos ng bakuran kung saan gaganapin ang party, nakangiting sagot nito. Matamis naman akong napangiti. Naunahan ako ni nanay. Pero since, pupunta ka din pala dahil ikaw ang magluluto ng kare-kare, wala nang dahilan pa para yayain kita. Nakangiting sabat naman ni Nicole. Mabuti na lang talaga at siyempre. Open ako sa iba't ibang raket na darating sa akin para magkapera. Kung ganoon, ikaw na lang ang isasama ko. Maghanda ka, madaling araw pa lang ng linggo, pupunta na tayo sa mansion. Medyo maraming bisita ang darating kaya marami ka din. Sigurong lulutuin na kare-kare, nakangiting wika ni Tia Vicky, masaya naman akong tumango. Asahan niyo po tiya. Hindi po kayo mapapahiya. Lalo ko pa pong sasarapan ang pagluluto ng specialty ni nanay para lalong matuwa ang donya, excited ko namang sagot. Kapag usapan pera talaga, buhay na buhay ang dugo ko eh. Sino ba naman ang ayaw kumita, di ba? Pagkatapos namin mag-usap ni Tia Vicky, kaagad na ako nitong pinapili ng isda na gusto ko. Ayaw pa nga sanang pabayaran sa akin dahil wala naman daw 1 kilo ang bibilihin ko pero nagpumilit ako. Hindi naman ako ganoon kakapal ang mukha para hindi magbayad. Pareho kaming kumakayod para kumita kaya ayaw kong manlamang sa kapwa. Iyan kasi ang turo sa akin ni Nanay Martha simula noong maliit pa ako. Mommy! Mommy! Help! Help me! Paulit-ulit na bigkas ng batang babae habang pilit na inaabot ang kamay ng isang babaeng hindi ko maaninag ang mukha. Ramdam ko ang sakit ng kalooban nito habang pilit niya ding inaabot ang kamay ng batang babae. Binibigakas nito ang pangalang Brianna habang patuloy sa pag-iyak kaya hindi ko din maiwasan ang maluha. Para akong kinakapos sa paghinga habang pinapanood ang patuloy na pag-iyak ng batang babae. Unti-unti itong nilalamon ng makapal na usok hanggang sa ang pagtangis na lang nito ang narinig ko. Patuloy ako sa pag-iyak hanggang sa maramdaman ko na may umuyugyug sa balikat ko. Dahan naman akong napamulat sa aking mga mata. Bea anak! Diyos ko! Nananaginip ka na naman, kaagad na bigkas ni Nanay Martha. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya habang pinupunasan ko ang luha sa aking mga mata. Hingal na hingal akong bumangon ng higaan habang patuloy si Nanay Martha sa paghaplos sa aking likuran. Nay, pasensya na po kayo kung naisturbo ko ang tulog nyo. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Palagi ko po talaga silang napapanaginipan, sagot ko naman. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang paglamlam ng mga mata ni Nanay habang nakatitig sa akin. Napanaginipan mo na naman ba siya? Tanong nito. Dahan-dahan naman akong tumango. Alam na alam ni Nanay kung anong klaseng panaginip iyon.
Bata pa lang ako talagang dinadalaw na ako ng kaparehong panaginip. Isang babae na umiiyak habang sinasambit ang pangalang Brianna. Ang hindi ko maintindihan sa sarili ko, tinatawag ko siyang mommy minsan sa panaginip na iyon. Ramdam ko ang sakit habang umiiyak ito. Paulit-ulit lang naman ang panaginip kong iyon at sa tuwing nagigising ako, hindi maipaliwanag na lungkot ang kaagad na bumabalot sa puso ko. Gustuhin ko manghawakan ang babaeng nasa panaginip ko, lumalayo naman ito kasabay ng paglamon ng makakapal na usok sa buong kapaligiran. Nay, bakit sa tuwing napapanaginipan ko ang babaeng iyon sobrang lungkot ng nararamdaman ko? Parang may kulang sa pagkatao ko na hindi ko maintindihan, wika ko kay Nanay Martha habang pinapakalma ko ang sarili ko. Katulad noon, kaagad itong nag-iwas ng tingin sa akin. Baka bunga lang ng pagod mo iyan, anak. Hindi ka siguro nag-pray bago ka natulog kaya napanaginipan mo na naman siya, sagot nito at dahan na itong lumayo sa akin. Naglakad ito patungo sa maliit na kusina, kaya hindi ko maiwasan na mapasulyap sa lumang orasan na nakasabit sa dingding. Halos 3:00 na pala ng madaling araw at kailangan ko ng mag-ayos dahil dadaanan ako nila Aling Vicky dito sa bahay mamayang 4:00. Pilit kong iwinawaglit sa isiapan ko ang napanaginipan ko bago mabilis na bumaba ng papag. Inayos ko muna ang higaan ko bago ko kinuha ang tuwalyang nakasabit at nagmamdali ng pumasok ng banyo. Nasulyapan ko pa si nanay na nagiinit na ng tubig. Hinayaan ko na lang dahil hindi din naman ito makikinig kahit nasabihin kong hindi niya na kailangan pang bumangon para pagsilbihan ako. Mabilisang ligo lang naman ang ginawa ko. Nagsabon lang ako sa buong katawan at shampoo o ayos na. Kung ano ang sabon ko sa katawan ko iyon na din ang isinabon ko sa mukha ko. Hindi uso sa akin ang mga beauty products dahil wala din talaga akong budget. Nakakagamit lang ako noon kapag binibigyan ako ng baklang si Ate Romina. Pagkatapos kong maligo nagbihis lang ako ng maluwang na t-shirt at kupasing maong pants na may butas sa bandang tuhod. Nagtsinelas na lang din ako dahil sa kusina lang naman ang bagsak ko pagkadating ng mansion. Mamaya ko natatalian ang mahaba kong buhok dahil basa pa. Tapos ka na bang maligo? Magkape ka muna para malagyan na laman ang tiyan mo, anak. Narinig kong wika ni nanay kaya kaagad akong dumulog sa papag para uminom ng kape. Muli. Akong napasulyap sa orasan at halos 3:30 pa lang naman kaya may time pa ako para kumain at makipag-usap kay nanay. Sigurado ka ba na kaya mo, anak? Hindi lang pang 5 tao ang lulutuan mo, muling wika nito sa akin. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Nay, kaya ko po. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Hindi po ba kayo bilib sa powers ko? Saka, ikaw po ang teacher ko at kayo po ang matyagang nagtuturo sa akin kung paano magluto ng masarap. Hindi po kayo mapapahiya sa akin, nakangiti kong sagot. Muling gumuhit ang pilit ng ngiti sa labi nito. Tutol ito sa gusto kong mangyari na ako na lang muna ang pupunta ng mansion para magluto. Kaya niya naman na daw kumilos dahil maayos na ang kanyang pakiramdam. Pero syempre hindi ako pumayag. Si nanay lang ang meron ako at ayaw ko siyang mapahamak. Okay, sige, pero ito na ang last ha. Bata ka pa anak at hindi mo dapat ito ginagawa. Kaya ko pa naman ang kumilos. Mag-ingat ka doon ha. Umuwi ka kaagad kapag tapos na ang trabaho mo, sagot nito sa akin. Kaagad naman akong tumango. Saktong pagkaubos ng kape ko nang marinig ko na may humintong sasakyan sa harap ng bahay. Sila Nicole kaya kaagad akong nagpaalam kay nanay at sumakay na ng sasakyan. Isang lumang minivan at hindi nakaligtas sa paningin ko ang mga styrofoam na nakalapag sa sahig ng sasakyan. Umorder din ang donya ng maraming isda kaya swerte talaga. Kapag may okasyon ang mansion. Mabuti na lang talaga at sumama ka Bea. First time mo sa mansion diba at tiyak na mamamangha ka sa ganda doon, nakangiting wika sa akin Nicole. Baka sa boses nito ang excitement. Tamang ngiti lang naman ang naging sagot ko pero sa totoo lang kinakabahan ako. Mansion ng mga Montenegro ang pupuntahan namin at umaasa ako na sana hindi mag-cruise ang landas naming dalawa ni Andrew. Ang masugid kong manliligaw na anak ng mga Montenegro at apo ni Doña Esmeralda. Although hindi naman niya ako masyadong kinukulit pero wala namang mintis kong magbigay ito ng mga regalo kapag may pasok sa klase. Palibhasa kasi anak ng bilyonaryo, kaya parang wala lang sa kanya kung gumastos. Tinahak namin ang malawak na lupain ng mga Montenegro bago kami nakarating ng mansion.
Labas pa lang ng naturang mansyon nagsusumigaw na iyon sa karangyaan. Para itong isang malaking palasyo na nakatirik sa gitna ng malawak na lupain. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapunta ako sa lugar na ito at tama nga si Nicole, sobrang ganda ng buong paligid. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan, kaagad kong napansin ang pagsalubong ng isang medyo may edad ng babae. Kaagad naman itong binati ng mga magulang ni Nicole, kaya nakigaya na din ako. Tamang-tama lang ang dating nyo. Mamayang 3:00 pa naman ng hapon ang party, kaya marami pang time para maghanda. Tutulungan kayo ng mga kasambahay na ipasok ang mga dala nyo sa kusina. Wika ng babae na ang narinig kong pangalan ay si Manang Laura. Siya ang mayordoma ng mansyon. Dinig ko, malayong kamag-anak ito nila Nicole, kaya sa tuwing may okasyon ang mansyon tinatawagan nito si Tia Vicky para bumili ng isda. Mamayang hapon pa pala. Baka naman masira itong mga isda Laura, sagot naman ni Tia Vicky. Kaagad naman itong umiling. Hindi iyan masisira. Aasikusahin kaagad iyan ng chef. Teka lang pala, nasaan pala si Mata? Bakit hindi mo kasama, sagot naman ni Manang Laura. Nagpalinga-linga pa ito na parang hinahanap si nanay. May sakit si Martha kaya hindi siya pwede. Pero huwag kang mag-alala. Kasama ko ang anak niya. Siya na lang ang bahalang magluto sa request na kare-kare ni Doña Esmeralda, nakangiti namang sagot ni Tia Vicky. Kaagad naman dumako sa akin ang tingin ng mayordoma. Siya ang magluluto ng paboritong kare-kare ni Doña Esmeralda? Teka lang, napakabata niya pa ah. Sigurado ka bang marunong siyang magluto? Tanong naman ni Manang Laura. Kaagaw tuloy nabura ang ngiti sa labi ko. Feeling ko hinuhusgahan kaagad ako ng mayordoma na ito. Magaling iyan. Anak nga ni Martha, diba? Ibig sabihin yan, naturuan siya ng nanay niya kung paano magluto ng masarap na kare-kare. Nakangiting sagot naman ni Nanay Vicky. Napansin ko pa ang pagsipat ng tingin sa akin ng mayordoma mula ulo hanggang paa. Parang binabasa nito buo kong pagkatao, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Anong pangalan mo, Ineng? Seryoso pang tanong nito. Biepo. Huwag po kayong mag-alala. Naturuan po ako ni nanay kung paano magluto ng masarap na kare-kare. Hindi po kayo mapapahiya sa akin, kunwari ay nahihiya kong bigkas. Pero sa totoo lang, naghihimutok ang kalooban ko. Ang bilis akong husgahan ng mayordoma na ito, gayong hindi niya pa nga natitikman ang luto ko. Saka na sana magreklamo kung papalpak ako, diba? Hey! Bea, ilang taon ka na? Marunong ka ba talagang magluto, Ineng? Muling tanong nito. Paulit-ulit kaya pilit pa rin akong umingiti sa kanya. Siya ang mayordoma kaya kailangan kong makuha ang loob niya. Nag-invest na ako ng time sa pagpunta dito kaya dapat lang na makapagluto ako. Sayang din kasi ang bayad kung sakaling biglang ayawan ako ng mayordoma na ito. Opo. Marunong po ako. Bata pa lang po ako tinuruan na ako ni nanay kung paano magluto. Pangako po, hindi ako papalpak, nakangiti kong sagot. Isang tango lang ang pinakawalan ng mayordoma bago nito sininyasan si Nanay Vicky na pumasok na sa loob. Sa kusina daw kami didiretso. Pagkadating ng kusina namangha ako sa sobrang lawak noon. May naabutan din kaming mga kasambahay na kumakain na. Mga kasambahay dahil ang dami nila. Hindi ko binilang pero feeling ko nasa 30 katao. Iba-iba, may mga halos kasing edad ko at may mga matatanda. Bilisan niyong kumain para makapag-umpisa na sa trabaho. Tandaan niyo, bawal ang palpak ngayong araw dahil alam niyo naman na ngayon ang kaarawan ni Senyorito Jaylord. Maraming mga inaasahan na bisita. Narinig kong wika ni Aling Laura sa mga kasambahay. Para itong manager kong magsalita. Sa bagay, mayordoma nga, diba? Sa kanya lahat ipinapasa ng amo ang lahat ng mga pwedeng gawin dito sa mission. Opo, Manang Laura, sabay-sabay na sagot naman ng mga kasambahay. In fairness ha. Naka-uniform silang lahat kaya ang ganda nilang tingnan. Siguro malaki sweldo nila. Sininyasan kami ni Manang Laura na kumuha na daw ng pingan para makakain na kaya kaagad naman kaming tumalima. Walang lugar sa akin ang hiya-hiya, lalo na nang mapansin ko na mukhang masarap ang pagkain na nakahain sa mesa. Imagine! Masarap ang pagkain ng mga katulong, paano pa kaya sa mga amo? Mabilis na lumipas ang oras. Basic na lang sa akin ang pagluluto ng kare,
Kaya bago mag-alas 11 ng tanghali tapos na ako. Tinutulungan naman ako ng dalawang kasambahay na sila Alisa at Norma sa paghihiwa ng sangkap na kakakailanganin ko, kaya mabilis akong natapos samantalang si Nicole naman ay nasa bakuran at abala sa pagtulong sa paglalagay ng mga decoration. Ang sarap naman ng pagkakaluto mo nito, Bea. Imagine sa ganda mong iyan, magaling ka palang magluto, narinig kong wika ni Alisa. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses niya na akong pinuri. Tanging ngiti lang naman ang naging sagot ko sa kanya. Natutunan ko lang ito kay nanay. Marami pa akong alam na masasarap ng putahe na pwedeng iluto, proud ko namang sagot. Sure ka ba na anak ka ni Aling Martha? Bakit ang layo ng hitsura mo sa kanya, sabat naman ni Norma. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Hindi na bago sa akin ang mga ganitong klaseng tanong. Ayon kay nanay, nagmana ako sa tatay ko kaya hindi ko siya kamukha, nakangiti kong sagot. Nasarapan din ang mayordoma sa luto ko kaya naman kaagad niyang sinabi sa akin na pwede na daw akong magpahinga. Ibibigay niya daw mamaya ng kaunti ang bayad kaya naman kaagad kong tinanong sa kanya kung nasaan si Nicole. Sinabi niyang nasa bakuran daw at abala sa pag-aayos kaya nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang puntahan at kaagad naman itong pumayag. Kasalukuyan kong tinatahak ang malawak na harden ng Mansion Montenegro nang makarinig ako ng mahinang pag-ungol. Wala sa sarilang nagpalingalinga ako at dahil abala ang lahat sa paghahanda sa party, parang ako lang yata ang mag-isa dito sa harden. Nasundan pa ang pag-ungol kaya kaagad kong tinumbok kung saan iyon at nanlaki ang mga mata ko nang tumampad sa paningin ko ang dalawang tao na abala sa kanilang makamundong ginagawa. Nakatihaya ang babae sa damuhan habang abala naman ang lalaki sa kanyang ibabaw sa kaka-push up. Para akong ipinako sa aking kinatatayuan habang walang kurap na nakatitig sa dalawang abala sa kanilang makamundong pagnanasa. Katirikan ng araw at dito pa talaga sa garden? Hindi man lang ba nila naisip na baka may makakakita sa kanila? Habang abala ang halos lahat ng tao dito sa mansion dahil sa gaganaping party mamayang hapon abala naman pala ang dalawang ito na akala mo magkasintahan na magkahugpong ang kanilang mga katawan sa ilalim ng tirik na araw. Ibang klase ang trip nila. Hindi ko man masyadong kita ang kanilang mukha, pero alam kong isang kasambahay ang katalik ng lalaki. Sobrang ingay nito at parang nasasaktan kaya kaagad na nilamon ng takot ang puso ko. Ganito ba talaga kapag nagtatalik? Impit na napapahiyaw ang babae na parang kinakatay? Diyos ko! Ang virgin kong mga mata. Na-exposed sa mga ganitong klaseng gawain. Para akong nanonood ng live show. Sigaw ng isipan ko. Sinasabi pa nito nang umalis na ako pero para namang biglang nanigas ang mga kalamnan ko sa paa. Hindi ako makakilos habang patuloy na pinapanood ang dalawang enjoy sa kanilang ginagawa. Senyorito! Ang sarap! Uwal pa ng babae kaya wala sa sariling napatakip ako sa aking bibig. Nanginginig na din pati tuhod ko dahil hindi ko maintindihan kung humihiyaw ba ang babae sa sarap or nasasaktan. Grabe naman kasi kung bumayo ang lalaki. Parang gusto niyang durugin ang katawan ng kawawang babae. Sa wakas nakabawi din ako sa pagkabigla at akmang aalis na sana ako, pero kaagad kong napansin na umangat ang mukha ng lalaki at diretsyong tumitig sa gawi ko. Parang gusto kong mahimatay sa kaba nang masilayan ko ang kanyang mukha. Ito iyong lalaki na muntik nang nakabangga sa akin noong nakaraang araw. Pasimple akong nag-iwas ng tingin at umatras pero impit din na napatili nang may biglang humawak sa braso ko. Kaagad ako nitong hinila palayo at dahil lutang pa ako, nagpahila naman ako makalayo lang sa nakakahiyang tanawin. Bie! Sabi ko na nga ba at nandito ka narinig kong sambit ng makalayo kami. Pasimple akong pumiksi para mabitawan niya bago ako napatingin sa kanyang mukha. Andrew, sambit ko. Tumango ito. Sabay tawa. Baasulyap pa ako sa aming pinanggalingan habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Ano ka ba? First time mo bang makakita ng live show? Halos magkulay papel na ang mukha mo. Drink this, natatawa nitong bigkas at iniabot nito sa akin ang isang bottled water. Kaagad ko naman iyon kinuha at ininom. Para kasing bigla akong nauhaw na ewan. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang panginginig ng buo kong kalamnan. Sino sila? I mean, bakit sa garden? Ang laki naman ng mansion nyo at sigurado ako na maraming room pero bakit hindi na lang doon, tanong ko. Muling natawa si Andrew.
Kung tutuusin, mabait naman ito. Gwapo. Parang hindi ito anak mayaman kung umasta. Dinig ko din, kinakaibigan nito ang kanilang mga tauhan dito sa hasyenda. In short, hindi siya matapobre, kaya pati ako na anak ng dukha, gusto niyang maging girlfriend, which is ayaw ko, dahil wala naman akong kahit nakatiting na nararamdaman sa kanya, at isa pa hindi talaga kami bagay. Baka matahin lang ako ng pamilya niya kapag nagtaon. Ayaw ko din isipin ng mga taong nakakilala sa akin na gold digger ako. Napumatol ako sa lalaking mahirap abutin kung estado ng buhay ang pag-uusapan. Si Kuya Jaylord iyon. Half-brother ko. Anak siya sa labas ni Daddy Jason, nakangiti nitong sagot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Ang akala ko, nag-iisang anak at apo lang ng mga Mondragon itong si Andrew. May half-brother din pala siya which is ngayon ko lang narinig ang pangalan. Ganyan ba talaga siya kabastos? Isamin, wala ba siyang room sa malaking mansion na iyan at bakit sa garden? Muling tanong ko. Ugali niya na iyan. Sakit ng ulo nila lolo at lola. Pati na din ni daddy. Bihira lang iyan kung dumalaw dito sa hasyenda pero puro sakit ng ulo ang binibigay niya. Isa pa marami iyan siyang mga negosyo sa Manila na dapat niyang atupagin, sagot nito. Hindi naman ako nakaimik. Actually, 30 birthday niya ngayon. Alam naming lahat ng napilitan lang siya na i-celebrate ang birthday niya dito sa hasyenda, kaya kung ano-anong mga kagaguhan ang ginagawa. Pati kasi mga katulong, ikinakama niya. Walang pinipili, muling bigkas nito. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Kung ganoon, manyakis siya, tanong ko. Isang malakas na tawa ang sunod kong narinig kay Andrew. Hindi ko naman maiwasan na mapasimangot. Ano ba ang mali sa tanong ko? Ano ba ang tawag sa lalaking kung sino-sino na lang ang pinapatulan? Heist? Sorry. Hindi ko din alam kung ano ang tawag sa ganyang lalaki. Pero isa lang ang payo ko sa iyo, Bea. Umiwas ka sa kanya ha. Sa ganda mong iyan baka pati ikaw, targetin niya seryoso nitong sagot. Kaagad namang nanayo ang balahibo ko sa aking katawan. Muling bumalik sa isipan ko ang nasaksihan ko kanina lang. Ang cheap naman ng maid na iyon dahil pumatol sa apo ng amo niya. Hindi niya man lang ba naisip na parausan lang ang tingin sa kanya ng jailord na iyon? Naku! Para namang hindi mo ako kilala. Hindi obra sa aking mga ganyang mindset ng lalaki, no? Saka, wala akong balak na lumapit dyan sa half-brother mo, nakalabi ko namang sagot. Dapat lang. Huwag kang tumingin sa kanya. Isa pa, ako itong nanliligaw sa iyo, kaya sa akin ka lang dapat tumingin, Bea, sagot nito. Pigil ko naman ang sarili kong mapangiwi. Nag-umpisa na naman si Andrew na magpahaging ng nararamdaman niya sa akin. Wala talaga siguro itong balak na sumuko. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin para tumigil na ito sa panliligaw sa akin. Nakaka-distract na din kasi minsan ang kakulitan ng taong ito Kung hindi ko lang talaga kailangan ang scholarship sa school na iyon, baka matagal na akong lumipat ng eskwelahan. Andrew, ayan ka na naman Pwede bang ceasefire muna sa panliligaw? Alam mo naman siguro ang sagot ko, di ba? Hindi pa ako ready na pumasok sa isang relasyon, kaya sana maintindihan mo iyon, sagot ko sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa sa kanya. Kung salbahe lang siguro itong si Andrew, baka idinaan na ako sa santong paspasan Laking pasalamat ko talaga dahil ipinanganak itong mabait at pasensyoso. Kahit na mayaman ito, hindi ko nabalitaan na gumawa ito ng dahas para lang makuha ang kanyang gusto. Naiinitindihan kita, Bea. Pero kahit ano ang gawin ko, hindi ka talaga mawala sa isip at puso ko Ang hirap mong kalimutan, malungkot nitong sagot. Pero ayaw ko pang makipag-boyfriend, Andrew. Ayaw kong magmadali na pumasok sa isang relasyon. Pakikipagkaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa iyo Pasensya ka na, sagot ko naman. Hindi naman ito nakaimik. Alam kong masakit sa kalooban niya ang pagtanggi ko sa pag-ibig niya para sa akin, pero alangan namang pilitin ko ang sarili ko na magustuhan siya. Isa pa, kahit na magustuhan ko siya, ayaw ko pa talagang pumasok sa isang relasyon. I understand. Alam kong may ibang priority ka pa sa buhay at masaya na ako sa offer mong pakikipagkaibigan sa akin. Pero hindi ibig sabihin noon na sumusuko na ako, Bea.
Mahal kita at willing akong maghintay, seryosong sagot nito. Hindi naman ako nakaimik. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa hanggang sa mapansin ko ang paglapit sa amin ng mayordoma na si Aling Laura. Paumanhin senyorito, pero gustong makausap ng lola mo si Bea, kaagad na wika ni Aling Laura. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Ang alam ko kasi, hindi daw mahilig makipag-usap si Doña Esmeralda sa mga tauhan niya. Kapag may kailangan daw ito, inuutos niya sa kanyang mayordoma na si Aling Laura. Ano kaya ang kailangan niya at bakit gusto niya akong makausap? Natikman niya na kaya ang niluto kong kare-kare at hindi niya nagustuhan? Heist! Sana mali ang iniisip ko. Bakit daw manang si Andrew na ang nagtanong? Hindi ko din alam, senyorito. Walang nababangit ang Donya kaya ang mabuti pa sumunod ka na sa akin, Bea. Mainipin ang Donya at sa lahat ng ayaw niya ay iyong pinaghihintay siya, wika nito. Alanganin naman akong tumango. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Andrew. Sa lahat ng miyembro ng pamilya Montenegro, alam kong siya lang ang mabait. Usap-usapan sa lugar namin na masama daw ang ugali ng mga Montenegro. Hindi ko nga maintindihan kung kanino nagmana itong si Andrew, kung kabaitan ng ugali ang pag-uusapan. Kung tutuusin maliban kay Andrew, sa mga larawan ko lang nakikita ang miyembro ng pamilya ng mga Montenegro. Hindi daw kasi sila mahilig makihalubilo sa mga tao. Don't worry. Hindi nangangain ng tao si Lola. Hindi ko hahayaan na papagalitan ka noon, nakangiti sagot ni Andrew. Alam kong pilit niyang pinapalakas ang loob ko pero wa-epek pa rin. Nakakatakot kaya na ipatawag ng pinakamayaman na tao sa lugar na ito. Feeling ko nga bibitayin ako sa sobrang kaba na nararamdaman ko ngayon. Tahimik akong nakasunod kay Aling Laura hanggang sa makapasok kami sa loob ng mansion. Kahit gaano pa kaganda ang nakikita ng mga mata ko. Walang epekto iyon sa taong halos lumabas na ang puso sa sobrang kaba. Pumasok kami sa isang kwarto na may mahabang mesa kung saan maraming mga pagkain ang nakahain. Nakaupo ang halos lahat ng miyembro ng pamilya Montenegro at naghahanda na sigurong kumain pero halos ayaw ko silang tingnan. Nahihiya at natatakot ako. Good afternoon po. Nandito na po si Bea, narinig kong sambit ni Manang. Kinalabit pa ako nito at sininyasan na bumati daw ako kaya kaagad akong tumalima. Good afternoon po. Pinapatawag niyo daw po ako, wika ko habang yukong-yuko. Natatakot akong tingnan itong mga nasa harap ko. Baka mamaya bigla na lang akong sigawan eh. Siya ba ang nagluto ng kare-kare? Narinig kong tanong ng boses babae. Ni hindi ko alam kung sino sa kanila ang nagsasalita. Ayaw ko kasi silang tingnan. Opo, Doña Esmeralda. Anak siya ni Aling Martha. May sakit ang nanay niya kaya siya ang dinala ni Sofia dito sa mansion para magluto, sagot naman ni Aling Laura. Para namang pusa akong hindi maihi dahil sa sobrang kaba. Para akong maduduwal na ewan. Bakit niyo po pinatawag si Bea, Lola? Kung hindi masarap ang luto niya, wag niyo na siyang pagalitan. Sagot ko na siya at pwede naman tayong bumili ng kare-kare sa restaurant sa may bayan. Mamayang hapon pa naman ang party at may time pa ako para pumunta doon, si Andrew na ang sumagot. Parang may kung anong bagay naman ang humaplos sa puso ko dahil sa sinabi niya. Ipinapakita niya lang sa akin na kaya niya akong ipagtanggol sa mga kapamilya niya. Heist, parang gusto ko na tuloy pilitin ang puso ko na magustuhan siya. Si Andrew na siguro ang ideal man para sa akin. Ano ba ang pinagsasabi mong bata ka? Wala pa nga akong sinasabi, nag-conclude ka na kaagad na hindi masarap. Sa palagay mo ba, kung hindi ako nasarapan sa niluluto niya, ipapatawag ko kaya siya dito ba loob? Sagot naman ng boses babae na kung hindi ako nagkamali, siya si Doña Esmeralda. So, masarap po ang luto niya, si Andrew ang muling nagsalita. Of course. Sobrang sarap. Imagine sa batang edad niya marunong na siyang magluto. Samantalang ang iba dyan, walang alam sa kusina kundi ang kumain lang, sagot ni Doña Esmeralda. Ang kabang naramdaman ko kanina ay kaagad na napalitan ng galak. Unti-unti kong itinaas ang aking mukha habang may ngiti na nakaguhit sa labi at masayang sumagot. Thank you po dahil nagustuhan niyo ang luto ko. Thank you, sagot ko habang isa-isa silang tinitingnan. Mula kay Doña Esmeralda, Don Diosdado at Senyor Antonio at Senyora Alexa na mga magulang ni Andrew hanggang sa isa pang lalaki na seryosong nakatitig sa akin.
Walang iba kundi ang half-brother ni Andrew na kanina lang ay nakita kong may ginagawang kababalaghan sa harden. Nandito na kaagad siya at kung tumitig sa akin parang wala man lang itong ginawang kababalaghan kanina lang. Grabe namang kakapalan ng mukha. Bakit feeling ko proud pa siya sa ginawa niya kanina? Wala yatang kahihiyan ang Senyorito Jailord na ito eh. Talaga la? Wow! Mabuti naman kung ganoon. Congratulations, B. Proud talaga ako sa iyo. Kaya love kita eh, narinig kong bigkas ni Andrew. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya. Talagang sinabi niya pa ang katagang iyon sa harap ng pamilya niya. Hindi ko tuloy maiwasan na mapasulyap sa mommy nito at hindi nakalita sa paningin ko ang pagtaas ng kilay nito palatandaan na hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kanyang anak. Magkakilala kayo? Girlfriend mo ba itong si Bea Iho? Tanong ni Doña Esmeralda sa apo. Lalo naman akong nakaramdam ng pagkailang. Feeling ko kasi nakuha ko na ang atensyon ng lahat ng mga Montenegro. Nakakahiya talaga dahil kahit saang angulo tingnan, hindi kami bagay ni Andrew. Langit ito at lupa ako. Nola. Pero hindi ako susuko. Liligawan ko si Bea dahil gusto ko siyang maging girlfriend, proud na sagot ni Andrew. Parang gusto ko na lang maglaho na parang bula sa harap nila. Nakakahiya itong kinasadlakan ko. Pinatawag ba ako ng Donya para sa ganitong usapin or baka may iba pa siyang kailangan sa akin? Andrew, bata ka pa naman. Walang dapat na ipagmadali dahil marami ka pang makikilalang mga babae ng higit pa sa kasama mo. Nangako kang focus ka sa pag-aaral kaya sana iwas muna sa pakikipagrelasyon. Ang mommy ni Andrew na si Senyora Alexa na ang sumagot. Tama nga ang narinig ko tungkol dito. Mataray nga raw at matapobre. Hay, pahamak talaga ang Andrew na ito. Bakit niya pa kasi ipinamalita sa lahat ng nililigawan niya ako? Nakakatakot tuloy. Baka mamaya, magka-issue pa gayong wala naman akong balak patulan siya. Hayaan niyo na ang mga bata. Para naman kayong hindi dumaan sa ganyang edad eh. Bueno, ipinatawag kita Bea dahil nagustuhan ko ang luto mo. Aasahan ko ang serbisyo mo sa mga susunod na okasyon ng pamilya namin. Mukhang ikaw na ang papalit sa nanay mo nakangiting wika ni Doña Esmeralda. Sa kanilang lahat, ito lamang yata ang bukod tanging mabait. Siguro sa kanya nagmana itong si Andrew. Salamat po at nagustuhan nyo. Sinunod ko lang naman po ang turo ni nanay, nahihiya kong sagot habang nakayuko. Wala akong lakas ng loob na tingnan ang iba pang miyembro ng pamilya Montenegro. Feeling ko kasi binabasa nila ang buo kong pagkakatao. Mag-uusap na lang ba tayo? Akala ko po ba kakain na kaya nyo ako, pinatawag, sabat naman ng isang seryosong boses. Si Senyorito Jailord, kaya hindi ko maiwasang mapasulyap sa kanya at ganoon na lang ang kaba na nararamdaman ko nang mapansin ko na matiim pa rin itong nakatitig sa akin. Pwede na tayong kumain. Sino ba ang pumipigil sa inyo? Bueno, ito nga pala ang bayad ko sa iyo ngayong araw, Bea. Salamat sa masarap ng kare-kare. Muling wika ni Doña Esmeralda sabay abot sa akin ng puting sobre. Kimi ko naman iyong tinangap at kaagad na ibinulsa. Salamat po Doña. Pwede na po ba akong umalis, sagot ko naman. Kanina ko pa gustong umalis sa harap nila para matakasan ang mapanuring tingin ng ibang miyembro ng pamilya. Iyong ina ni Andrew mukhang inis sa akin dahil matalim ang titig samantalang si Senyorito Jailord parang gusto akong kainin ng buhay. Parang ayaw ko na tuloy bumalik dito sa mansion. Mabuti pang sa labas na lang ako maghanap ng raket. Safe pa ako sa mapanuring mga titig ng mga taong ito. Oops! Hindi pwede. Nandito ka na din lang kaya sumabay ka na sa pagkain namin, nakangiting awat naman ni Andrew. Wala sa sariling napailing ako. Naku! Huwag na Andrew! Busog pa naman ako, sagot ko sa bayukod at nagmamadali ng tumalikod. Liban kay Andrew, wala namang ni isa ang pumigil kaya kaagad akong nakahinga ng maluwag. Heist! Kaya siguro pinatawag ako ng Donya para personal na iabot sa akin ang bayad. Nakakahiya sa lahat. Baka kung ano ang iisipin sa akin ng ibang miyembro ng pamilya dahil nalaman nilang nililigawan ako ni Andrew. Hindi man nila direktang sabihin, alam kong tutol sila sa panliligaw ni Andrew sa akin, lalo na ang ina nito na si Senyora Alexa. Sa bagay, wala na akong pakialam pa doon dahil wala naman akong balak patulan ang anak niya.
Pagkalabas ko ng mansion kaagad akong nagpalingalinga ng tingin. Hinahanap ko kung nasaan na ba sila Nicole. Naglakad pa ako ng kaunti at kaagad akong nakarating sa lugar kung saan abala ang lahat sa paglalagay ng mga decorations. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala dahil hindi ko nakita ang presensya ni Nicole, pati na din ng mga magulang niya. Saan na kaya sila? Huwag nilang sabihin na iniwanan na nila ako. Hindi pwede, sigaw ng isipan ko at pilit kong hinahagilak sila ng tingin. Wala din ang mayordoma na si Manang Laura, kaya wala tuloy akong mapagtanungan. Abala ang lahat at nakakahiya kung istorbuhin ko pa. Wala akong choice kundi muling naglakad patungo sa pinanggalingan kanina. Babalik ako ng kusina at baka nandoon lang sila. Baka hinahanap din nila ako. Mukhang tapos na ang trabaho kaya pwede na siguro kaming umuwi. Sa harden dadaan bago makarating ng kusina. Ewan ko ba, ganito talaga siguro ang mga mayayaman. Hiwalay ang daanan ng mga katulong. Hindi ko lang alam kung may shortcut pero since dito ako dumaan kanina, kaya ito na lang ang tutumbukin ko pabalik. Kumakain si Senyorito Jailord, kaya wala na siguro akong kababalaghan na masasaksihan gayon sa masukal na bahagi ng garden. Kawawa naman ang mga babaeng nabibiktima niya kung ganoon. Ginagawa niya lang parausan at kapag magsawa na siguro, parang basahan lang na basta na lang itapon. Mabilis ang hakbang ko nang maramdaman ko na may humawak sa braso ko. Impit akong napatili kasabay ng pagtakip ng kung sino sa bibig ko, kaya namimilog ang mga mata kong napatitig sa kanyang mukha, at ganoon na lang ang gulat ko nang mapagsino ang taong pilit na kumakaladkad sa akin ngayon. Si Senyorito Jailord at hindi ko maiwasang mahintakutan nang mapansin ko kung gaano siya seryoso ngayon. Teka lang po. Ano po ba ang kailangan niyo sa akin? Nahihintakutan kong bigkas. Blanko ang ekspresyon ng kanyang mukha, kasabay ng pagtakip niya ng panyo sa mukha ko at kasunod noon ang pagdilim ng buong paligid. Bago ako nawalan ng malay, naramdaman ko pa ang pag-angat ko. Nagising ako sa isang hindi familiar na silid. Nakahiga ako sa malambot na kama habang nararamdaman ng katawan ko ang malamig na dampi ng hangin mula sa aircon. Wala sa sariling inilibot ko ang tingin sa paligid at kaagad na napabalikwas ng bangon nang muling sumagi sa isipan ko ang mga nangyari bago ako nawalan ng malay. Kaagad akong nakaramdam ng takot sa isiping baka kung ano ang ginawa sa akin ni Senyorito Jailord. Tiyak na sana ako habang pinapakiramdaman ko ang sarili ko. Ayon sa mga nabasa kong nobela, masakit daw ang pagkababae kapag natsyok-tsak ng lalaki. Pero wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa sarili ko kaya kaagad akong nakahinga ng maluwag. Hindi ako ginawa ng masama ni Senyorito Jailord pero bakit niya ako kinidnap? Ano ang kailangan niya sa akin? Dali-dali akong bumaba ng kama at naglakad patungo sa pintuan at parang gusto ko na namang maiyak nang mapansin ko na nakalock iyon. Ano ba talaga ang gustong palabasin ni Senyorito Jailord? Bakit niya ako ikinulong sa kaanong oras na ba? Baka hinahanap na ako ni nanay Akmang kakalampagin ko na sana ang pintuan nang marinig ko ang pag-click ng doorknob kaya napaatras ako. Dahan namang bumukas ang pintuan at mula doon, kaagad na iniluwa si Senyorito Jailord. Iba na ang kasuotan niya ngayon na lalong nagpatingkad sa angkin nitong kagwapuhan at gandang lalaki. Sinipat ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago umiling-iling. Si Senyorito, ano po ang kailangan niyo? Kidnapping po ito Mamakukulong po kayo, hindi ko maiwasang bigkas. Parang gusto nang tumulo ang luha sa aking mga mata dahil sa takot. Kidnapping? Kulong? Nagpapatawa ka ba? Baliwala nitong sagot at naglakad patungo sa kama. Nasundan ko na lang ng ito ng tingin hanggang parang wala lang na nahiga siya doon. Dahil sa takot, kaagad naman akong naglakad patungo sa pintuan at pinihit ang doorknob. Kailangan kong makatakas. Baka kung ano ang maisip gawin sa akin ng taong ito. Hindi ko siya kilala at kailan ko nga lang nalaman ang pangalan niya. Hindi ka makakalabas sa kwarto na ito hangat hindi ko sinasabi kaya kung ako sa iyo, mahiga ka na at samahan mo akong matulog, wika nito. Hindi ko na mapigilan pa ang maluha. Naka-lock ang pinatuan kaya hindi ko mabuksan. Paano ako makakalabas ng kwartong ito? Paano ako uwi? Senyorito, ano po ba ang kailangan niyo sa akin? Bakit niyo po ako dinala dito? Tanong ko sa kabila ng paghikbi.
Hindi ako nakarinig ng kahit na anong sagot mula sa kanya at wala din akong lakas ng loob para tingnan siya. Bakit kita dinala dito sa kwarto ko? Hindi ko din alam. Namalayan ko na lang na buhat na kita at nawalan ka na ng malay, sagot nito. Iyon lang ang dahilan niya. Ang babaw naman. Alam kong may pampatulog ang panyo na ipinaamoy niya sa akin kanina kaya ako nawalan ng malay. Pero bakit? Galit ba siya sa akin dahil alam niyang nililigawan ako ng half-brother niyang si Andrew? Pero hindi ko naman kasalanan kung in love man sa akin ang kadugo niya eh. Kung ganoon po sir, hayaan niyo na lang po akong umuwi. Baka nag-aalala na si nanay sa akin eh, sagot ko. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa kaya napatingin ako sa kanya. Nakaupo na ito ng kama habang matiim na nakatitig sa akin. Gustuhin ko mang iuwi ka pero hindi pwede, seryoso nitong sagot. Po? Bakit po? Tanong ko. Simple ongoing ang party sa ibaba at kapag makita ka ni Andrew. Tiyak na magtataka ang gagong iyon kung bakit kita kasama. Baka isipin niya na girlfriend kita at may kung anong kababalaghan tayong ginawa. Gusto mo bang magalit sa iyo ang boyfriend mo? Seryoso nitong sagot. Baka sang inis sa kanyang boses habang sinasabi ang katagang iyon. Pero wala ka namang ginawang masama sa akin, di ba? Saka, wala naman akong pakialam kung ano ang sasabihin sa akin ni Andrew, wala kaming relasyon, sagot ko. Kaagad itong napaismid. I don't think so. Kung ako sa iyo matulog ka na muna. Wala akong pakialam kung may relasyon man kayo ng half-brother ko. Nakangisi nitong wika at mabilis na bumaba ng kama at naglakad palapit sa akin. Kaagad naman akong napaatras dahil sa takot. Hindi. Huwag po kayong lumapit sa akin. Sisigaw ako, nagbabanta kong wika. Isang malakas na tawa ang pinakawalan nito bago namin narinig pareho ang pagkatok ng kung sino sa pintuan ng kanyang kwarto. Nagkatinginan muna kami bago niya ako hinila patungo sa isa pang pintuan at ipinapasok sa loob. Dito ka lang, sweetheart. Ayaw na ayaw ko na may ibang taong nakakakita sa iyo, lalo na sa ganyang kasuotan. Wika nito at sinipat pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa habang may makahulugang ngiti na nakaguhit sa labi. Wala sa sariling napatingin ako sa sarili ko at kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat dahil iba na ang kasuotan ko. Manipis na nightgown at kitang-kita ang hubog ng aking katawan. Wala tuloy sa sariling napayakap ako sa aking sariling katawan dahil sa pagkagulat. Manyak, hindi ko na maiwasang sigaw sa kanya. Ang takot na nararamdaman ko sa kanya kanina lang ay biglang naglaho. Binigyan lang ako ng makahulugang ngiti bago nito isinara ang pintuan. Tulala naman akong naiwan habang hindi ko mapigilang ilibot ang tingin sa buong paligid. Parang nasa loob ako ng isang malaking kabinet dahil wala akong ibang makita kundi ang mga hanger ng mga damit at ilan pang mga personal na gamit na alam kong pag-aari ni Senyorito Jaylord. Dali-dali kong binuksan ang isa pang nakasarang kabinet at kaagad na tumampad sa akin ang maayos na nakasalansa ng mga shirt. Wala na akong pakialam pa at kumuha ng isa at isinuot iyon. Nakakahiya. Hindi ko man lang namalayan na tanging manipis na nightgown lang pala ang takip ng katawan ko. Binihisan ba ako ni Senyorito Jaylord habang tulog ako? May ginawa ba siyang kababalaghan sa akin habang wala akong malay? Sa isiping iyon parang gusto kong maiyak habang tinitingnan ko ang sarili kong reflection sa salamin. Malaki ang shirt na nahugot ko mula sa isa sa mga kabinet, kaya kaagad na natakpan nito ang halos nakabuyangyang ko ng katawan. Nang masiguro ko na kalmado na ako, naupo muna ako sa isang sulok habang hinihintay na balikan ako ni Senyorito Jaylord. Natatakot din kasi ako na baka may ibang makakita sa akin dito sa kwarto niya at kung ano pa ang isipin nila. Ano ba itong kinasadlakan ko? Mabait naman akong anak pero bakit parang sinusubok yata ako ng pagkakataon? Promise hindi na talaga ako babalik ng mansion. Pagkatapos nito, iiwas na ako sa mga Montenegro kasama na doon kay Andrew. Anong oras na ba? Hindi ko napigilang tanong sa aking sarili habang inililibot ang tingin sa paligid. Sa sobrang yaman nila, hindi man lang nila naisip maglagay ng wall clock dito sa kinaroroonan ko. Tiyak na nag-aalala na si nanay sa akin. Sila Nicole kaya? Nakauwi na kaya sila? Hinanap kaya nila ako kanina? Sa isiping iyon kaagad akong tumayo at lakas loob na naglakad patungo sa nakasarang pintuan.
Dahan-dahan kong pinihit ang seradura at hindi ko maiwasang mapangiti dahil hindi naka-lock yun. Dahan-dahan akong sumilit sa labas at ganoon lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mahagip ng tingin ko ang dalawang figura na abala sa ibabaw ng kama. "Oh, Jailord! Ang laki mo!" Dahan lang masyakit, narinig kong bigkas ng babaeng kalaro nito sa ibabaw ng kama. Ramdam ko sa boses niya ang pagmamakaawa at parang nasasaktan dahil hawak ni Senyorito Jailord ang kanyang mahabang buhok habang nakatuwad ito. Hala! Anong ginagawa nila? Hindi ko pa maiwasang bigkas habang hindi inaalis ang aking tingin sa dalawang tao na abala sa kanilang ginagawa. Kapareho ito sa nakita ko kanina sa garden pero ibang babae naman. Grabe naman pala itong si Senyorito. Kung sino-sino ang ikinakama. Nakakatakot pala talaga siya. "Ah! Jailord! I'm coming," sigaw ng babae pero parang walang narinig si Senyorito. Tumigil ito sa pag-ulos at iniharap niya ang babae at isinalpak sa bunganga nito ang kanyang ari. Shock sa kung hindi pa rin maalis-alis ang tingin sa kanilang dalawa. Parang gusto kong pagpawisan ng malapot dahil sa mga nasaksihan. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang pinagmamasdan ang babae na halos mabulunan na sa ginagawa nitong pagsupsop sa malaking ari ni Senyorito. Tumutulo na nga pati laway niya at parang kinakapos na sa paghinga. Nanginginig ang mga kamay na kaagad kong isinara ang pintuan at naglakad sa pinakadulong bahagi walk-in closet at tulalang napaupo. Ano ba? Ganyan ba talaga siya kababoy? Ni hindi niya man lang naisip na nandito lang din ako sa loob ng kwarto. Kadiri naman itong si Senyorito. Paano kaya ako makakaalis sa silid na ito? Heist! Kainis! Malakas kong sambit na parang kinakausap ang sarili. Kaagad kong naitakip ang dalawa kong kamay sa magkabilaan kong tainga dahil umaalingaw pa rin sa pandinig ko ang boses ng babae na parang nasasaktan habang kaulayaw si Senyorito. Promise, ito na talaga ang last at hindi ko nahahayaan pa na masadlak ako sa ganitong sitwasyon. Dahil wala naman akong maisip na gawin dito sa loob ng walk-in closet, hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa pisngi ko at nang imulat ko ang aking mamata, mukha ni Senyorito Jailord ang kaagad kong nasilayan. Wala sa sariling kaagad akong napatayo at lumayo sa kanya. "Pwede na po ba akong umuwi?" kaagad kong tanong. Nakakunot ang noo nito at parang wala sa mood. Huwag niyang sabihin na hindi siya nag-enjoy sa babaeng iyon. Baka nabitin. "Fine, hintayin mo ako sa labas." "Magbibihis lang ako," sagot nito. Kaagad naman akong napatakbo palabas ng walk-in closet. Natatakot ako na baka ako naman ang pagbalingan ng libog niya. Nang makapasok ako sa loob ng kwarto nito, hindi nakaligtas sa paningin ko ang magulong ayos ng kama. Para iyong dinaanan ng malakas na bagyo. Hindi ko tuloy maiwasan na panayuan ng balahibo sa katawan. Parang nakakadiri. Kanina, sa kamang iyan ako nakahiga tapos dyan din sila nagjugjugan ng babaeng kasama niya. Kaya siguro sa pilitan akong dinala ni Senyorito dito sa kwarto niya dahil gusto niya marahil akong gawing audience habang nakikipagtalik sa kung sinong babaeng iyon. Pambihira talaga. Sa kakaikot ng paningin ko sa paligid lumanding ang mga mata ko, isang familiar na kasuotan na maayos na nakatupi sa sofa. Lian iyong suot ko kanina kaya kaagad kong dinampot at nagpalingalinga sa paligid. Napako ang mga mata ko sa isa pang pintuan na nakasara, kaya nagmamadali akong naglakad patungo doon. Ito pala ang banyo kaya kaagad akong pumasok sa loob para makapagpalit muna ng damit. Awkward naman kung ito ang suot-suot ko na uwi ako ng bahay. Baka kung ano ang iisipin ni nanay sa akin. Pagkatapos kong magpalit ng damit dali-dali akong lumabas ng banyo. Kinapa ko pa ang bulsa ng pantalon ko at nakahinga ako ng maluwag dahil nasa bulsa ko pa rin ang sobre na mailamang pera na ibinayad sa akin kanina ni Doña Esmeralda. "Let's go," anang yamot na boses ni Senyorito Jailord. Tanging pagtango lang naman ang naging sagot ko sa kanya at mabilis na kaming lumabas ng kwarto. "Sumunod ka sa akin," maotoridad na wika nito pero hindi ko na siya sinagot pa. Natatakot kasi ako na baka may makakakita sa amin. Oras na ng gabi at magkasama kaming lumabas ni kwarto nito. Wala na akong time para humanga sa mga nadaanan namin. Magarbo ang ayos ng mansion pero sa sobrang kaba na nararamdaman ko, hindi ko na na-appreciate iyon.
Ang gusto ko lang sa mga sandali na ito ay makalabas ng mansyon nang walang nakakita sa amin at makauwi na ng bahay.